araw sa ating lahat. Ako nga pala si Edwin Jeneline Hansola. Alam niyo ba na sa kabila ng mga seryosong balita o kontrobersya ay may isang paboritong bahagi ng pahayagan na nagbibigay ng mas malalim na kwento, inspirasyon at kulay sa ating pagbabasa? Ito ay ang pangunahing panlathalain at nakapapaloob dito ang tudling ng pangunahing lathalain, natatanging lathalain at lathalaing pampanitikan at panghuli ay ang mga larawan. Una ay ang tudling ng pangunahing lathalain. Ito ang tampok at pinakamahalagang artikulo sa pahina. Karaniwan itong tumatalakay sa mga mahahalaga at pangkasalukuyang usapin sa lipunan, tulad ng ekonomiya, edukasyon, pamahalaan na binubusisi ng malalim at may kasamang malikhaing pagsulat. So makikita ang tudling ng pangunahing lathalain sa unang pahina. Kasunod naman nito ay ang ikalawang pahina. Ito ang pangunahing balita o lathalain sa unang pahayagan. Tumatalakay ito sa isang aksidente sa kalsada sa bayan ng Clarin kung saan aksidenteng nahulog o nadisgrasya ang isang kolektor ng lending at ang kanyang angkas na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa kanila. Dumako naman tayo sa natatanging lathalain o human interest feature. Nakatuon naman ito sa natatanging karanasan ng tao, mga kilalang personalidad o artista at mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon, aral o babala sa publiko. Ito ay isang natatanging lathalain sa seksyon ng libangan o pampalipas oras. Tampok dito ang pahayag ng kapuso aktres na si Kailin Alcantara hinggil sa pagkabiktima niya sa isang phishing scam at ang kanyang payo o paalala sa publiko ukol sa seguridad sa internet at cyberbullying. Sa parehong pahina, nakalathala rin ang iba pang pang-aliw tulad ng horoscope o kapalaran mo, pulumbay, sudoku at text joke. Ngayon bilang aking bahagi ay aking iuulat ang tungkol sa lathalaing pampanitikan at larawan na ilan sa mga mahalagang bahagi ng pahayagan. Una, ano nga ba ang bahagi ng lathalaing pampanitikan? Ang lathalaing pampanitikan ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga akdang may mahalagang panitikan. Layunin nitong hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi maghatid din ng damdamin, inspirasyon, at aral sa mga mababasa. Dito natin makikita ang pagkamalikhain ng mga manunulat sa pagitan ng wika at kabilang dito ang mga halimbawa ng lathalaing pampanitikan ay ang tula, maikling kwento, sanaysay, alamat, pabula, dula, at iba pang akdang pampanitikan. Ang mga ito ay maaaring tumalakay sa pag-ibig, pamilya, edukasyon, kultura, kalikasan at iba pang isyu ng panlipunan. At mayroon ako ritong halimbawa ng lathalaing pampanitikan. Halimbawa nito ay ang isang tula o isang balak na pinamagatang Asa Ka Paingon Hinayuhoy ni Punay 1954. Ngayon, ano naman ang kahalagahan ng lathalaing pampanitikan? Mahalaga ang lathalaing pampanitikan sapagkat pinauunlad nito ang ating kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Napapayaman rin ito ang ating bokabularyo at paggamit ng wikang Filipino. Napapahayag nito ang damdamin, karanasan at pananaw ng mga manunulat at nagbibigay ito ng inspirasyon at mahalagang aral sa buhay. Pinapahalagahan rin nito ang ating kultura at ang ating panitikang Filipino. Ngayon naman ay ating talakayin ang mga larawan na bahagi ng pahayagan. Ano nga ba ang larawan? Ang larawan ay isang mahalagang bahagi ng pahayagan
Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng visual na impormasyon upang higit na maunawaan ng mga mambabasa ang isang balita o artikulo. Mas nagiging malinaw at kapani-paniwala ang nilalaman ng pahayagan kapag may kaugnay na larawan. Hindi lamang ito nagsisilbing palamuti, ang bawat larawan ay may mensaheng ipinakikita at kadalasan ay may caption o maikling paliwanag upang ipaliwanag kung ano ang pinapakita nito. Ngayon, mayroon akong halimbawa nito. Halimbawa na lamang ay itong larawan na ito. Ang nakalagay rito ay service advisory when demand is highly but limited supply. Meron din akong halimbawa nito. Ito ay, ang nakalagay rito ay Bohol Water Summer Promo. Ilan lamang yan sa mga halimbawang mga larawan na nagbibigay ng visual na impormasyon kung saan atin pang mas maiintindihan ang isang balita o ang isang ulat. Ngayon naman, ano naman ang kahalagahan ng mga larawan? Nakukuha nito ang atensyon ng mga mambabasa, mas madaling maunawaan ang impormasyon, nagbibigay rin ito ng konkretong ebidensya o patunay sa mga balita. At nagpapakita ito ng tunay na pangyayari, emosyon at sitwasyon. At nadadagdagan nito ang interes sa pagbabasa ng pahayagan. Ano ba ang mga mahalagang dapat nating tandaan? Una, ang latalaing pampanitikan ay nakatuon sa sining ng panitikan. Gumagamit ito ng mga masisining at malikhaing pananalita upang magbigay ng aral, damdamin at inspirasyon. Samantala, ang mga larawan ay nagsisilbing visual na suporta sa nilalaman ng pahayagan. Dapat itong malinaw, makatotohanan, at may kaugnayan sa paksa at may tamang caption upang hindi malito ang mga mambabasa. Sa madaling salita, ang latalaing pampanitikan ang nagbibigay buhay sa ating damdamin at imahinasyon, habang ang larawan naman ang nagbibigay linaw at mas malalim na pag-unawa sa impormasyong ating binabasa. Bilang pagtatapos, masasabi nating ang latalaing pampanitikan at mga larawan ay parehong mahalaga bilang bahagi ng pahayagan. Ang una ay nagpapayaman sa ating kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng panitikan, habang ang ikalawa naman ay nagbibigay ng malinaw at makatotohanan paglalarawan ng mga pangyayari. Bilang mga mambabasa, mahalagang matutunan nating pahalagahan ang dalawang bahaging ito dahil kapag sila ang nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon at malalim na pag-unawa sa ating lipunan. Maraming salamat po at yun lamang ang aking ulat. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang pahina ng edukasyon at tahanan. Pero bago iyan, ano nga ba ang pahina ng edukasyon at tahanan? Ang pahina ng edukasyon ay naglalaman ng mga balita na may kaugnayan sa edukasyon, paaralan, at mga guro. Dito rin natin makikita ang mga balita patungkol sa mga scholarship, pananaliksik, achievement ng isang paaralan o mga bagong pulisiya ng isang paaralan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pahina ng edukasyon? Una, nagbibigay ito ng mga kaalaman sa mga guro at mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mahilig magbasa ng dyaryo. Nagbabatid ng mga oportunidad sa edukasyon at
Nakakatulong upang maging mapalawak ang kaalaman sa mga isyong pang-edukasyon. Samantala, ang pahina ng tahanan ay mga balita o artikulo tungkol sa pamilya at pamamahala ng tahanan. Dito natin makikita ang mga paraan ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga ng mga anak. Bakit nga ba mahalaga ang pahina ng tahanan? Una, nagbibigay ito ng mga praktikal na kaalaman sa paraan ng pamumuhay sa tahanan. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatili ang kalusugan at kalinisan sa pamilya. Paano nga ba hanapin ang dalawang pahina na ito? Una, basahin at tingnan ang pamagat sa bawat pahina. Pangalawa, tingnan ng mabuti kung ano nga ba ang pahina o pamagat patungkol rito. Kung nakita mo na, makikita mo ng maigi ang mga pamagat patungkol sa edukasyon o tahanan. Ngayon ay ating hanapin ang pahina ng edukasyon at tahanan. Meron akong dyaryo rito. Dito, makikita natin ang pahina ng edukasyon. Makikita natin sa pamagat na University of Bohol achieves international research distinction at the 4th International Conference on Business, Education, Engineering, and Sciences in Bangkok, Thailand. Sa pamagat pa lang na ito, malalaman na natin kung ito nga ba ay pahina ng edukasyon. Ngayon ay ating hanapin naman ang pahina ng tahanan. Ito naman ang pahina ng tahanan na kung saan a home built for families. Makikita o mababasa pa lang natin sa pamagat na ito ay patungkol sa mga paraan ng pag-aalaga ng ating mga anak. Lalong-lalo na sa paraan ng paglilinis at pagluluto. Tingnan ninyo ng mabuti. At yun lamang po ang pahina ng edukasyon at tahanan. Sa konklusyon, ang pahina ng edukasyon at tahanan ay nakakatulong sa atin upang magdagdag ng ang ating kaalaman tungkol sa mga balitang pang-edukasyon at tahanan. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang seksyong panlipunan sa pahayagan. Ang seksyong panlipunan ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga balitang may kaugnayan sa buhay ng mga tao at pangyayari sa ating komunidad. Kabilang dito ang mga pagdiriwang, parangal at gawaing pangkomunidad gaya ng edukasyon, kalusugan at iba pang kaganapan na may epekto sa ating lipunan. Ating alamin ang kahalagahan ng seksyong panlipunan. Una, ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa ating komunidad. Pangalawa, nagpapalaganap ito ng kamalayan sa mga isyong panlipunan. Pangatlo, nagpapakita ito ng positibong gawain at tagumpay. Pang-apat, humihikayat sa pakikilahok at pagtutulungan sa mga programa ng ating komunidad. Panghuli, ito ay nagpapatibay ng ugnayan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa ating lipunan. Narito ang mga halimbawa ng seksyong panlipunan sa pahayagan. Libreng medical mission, mga pagdiriwang, recognition day o ang pagtatapos, at ang panghuli ay pagbubukas ng mga programa o bagong negosyo sa lipunan. Ngayon ay ating hahanapin kung nasaan sa pahayagang ito ang seksyong panlipunan. Una, nagbukas ng bagong negosyo ang Tagbilaran noong May. Pangalawa naman ay tungkol ito sa ating mental health.
At narito naman ang iba pang halimbawa. Ito ay naglalaman ng mga town news o ang mga pangyayaring nagaganap sa ating mga komunidad o lipunan. Kagaya na lang ng sa Katigbian, Kalape, San Miguel, Lila, Sikatuna, Maribohok, Loon, sa Antiquera, Albuquerque, Baclayon, Batuan, Bilar, Buenavista at Balilihan, sila ay nagbukas ng mga panibagong advokasya para sa kalusugan o sa edukasyon sa mga mamamayan ng ating lipunan. At yun lamang. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Evangeline Enoch at ang ating tatalakayin ngayon ay ang seksyon ng mga balitang lokal. Ang seksyon ng mga balitang lokal ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga balita tungkol sa mahalagang pangyayaring nagaganap sa loob ng Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga balitang tungkol sa pamahalaan, edukasyon, kalusugan, ekonomiya, kalamidad, krimen, at iba pang mga isyong nakakaapekto sa mga Pilipino. Layunin nitong ipaalam ang mga mamamayan ang mga napapanahong pangyayari sa iba't ibang lalawigan, lungsod at bayan sa bansa. At ang kahalaga naman nito ay mahalaga ang seksyon ito dahil nagbibigay ito ng tumpak at panahong impormasyon tungkol sa mga pangyayaring naganap sa ating bansa. Sa pamamagitan nito, nagiging mulat ang mga mamamayan sa mga isyong nakakaapekto sa kanilang komunidad at nagiging hantay sila sa mga pangyayaring maaaring nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Saan ito makikita sa pahayagan? Karaniwang itong matatagpuan sa unang pahina. Kung ito ay isang pangunahing balita, maaari rin itong makita sa mga loob sa pahina ng pahayagan kung saan nakalathala ang iba pang mga balitang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So ngayon ay mayroon akong isang halimbawa ng pahayagan. Ito ay ang pamagat na ang Lola Fruit vendor sa Hitape, Gipusil, Patay. So, ang balitang ito ay kabilang sa section ng mga balitang lokal dahil ang pangyayaring ay naganap sa Hitape, Bohol na bahagi ng Pilipinas. Ipinapikita dito na ang balitang ito ay isang mahalagang pangyayaring naganap sa isang lokal na komunidad na kailangang malaman ng publiko. Seksyon ng mga balitang lokal ay isang mahalagang bahagi ng pahayagan sapagkat nagbibigay ito ng pagkakatiwalaan at pagpapanahong impormasyon tungkol sa mga pangyayaring naganap sa ating bansa. Dahil dito, nagiging mas mulat at may sapat na kaalaman ang mga mamamayan sa mga isyong nakakaapekto sa ating komunidad at sa buong bansa. At yun lamang po, maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang aking tatalakayin ay ang seksyon ng Balitang Banyaga. Bago ko tatalakayin kung ano nga ba ito, nais ko lamang magpakilala sa aking sarili. Ako nga pala si Binibining Catherine D. Estefan. So ano nga ba ang seksyon ng mga Balitang Banyaga? Ito ay bahagi ng payagan na naglalaman ng mga balita tungkol sa mahalagang pangyari na naganap sa ibang bansa. Kabilang dito ang mga usapin tungkol sa politika, ekonomiya, kalamidad, teknolohiya, kalusugan at iba pang isyu na may pandaigdigang epekto. Layunin ng seksyon ito na ipaalam sa mga mambabasa ang mahalagang balita na naganap sa ibang panig ng mundo. So saan nga ba ito makikita sa payagan? Karaniwang itong matatagpuan sa loob ng payagan dahil ang pangunahing lokal ng balita ay kadalasang inilalagay sa unang pahina. Madalas itong may pamagat na Balitang Banyaga, World News, o International News na kung saan inilathala ang mga balitang nagmumula sa iba't ibang bansa. Mayroon akong isang payagan dito na kung saan may pinamagatang
Bolana nga OFW namatay sa Saudi Arabia ngayong positibo sa influenza. Kabilang ito sa seksyon ng Balitang Banyaga dahil ang pangyayari ay naganap sa Saudi Arabia na isang bansang nasa labas ng Pilipinas. Bagamat Pilipino ang nasa balita, ngunit itinuturing pa rin itong isang balitang banyaga dahil ang insidente ay nangyari sa ibang bansa. Ipinapakita rin ng balitang ito ang kalagahan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa o OFW. Bakit nga ba mahalaga ang seksyon ito? Malaga ito dahil nagbibigay ito sa mga mambasa ng kalaman tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ibang bansa. Nakakatulong din ito upang maunawaan natin kung paano o maaaring makaapekto ang mga pandaigdigang isyu at pangyayari sa ating bansa at sa ating ekonomiya at maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So sa kabuuan, ang seksyon ng mga balitang banyaga ay isang mahalagang bahagi ng payagan dahil ipinapalawak nito ang ating kalaman tungkol sa mga nangyari sa buong mundo. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mulat tayo sa mga isyo at pangyaring may epekto hindi lamang sa ating bansa, ngunit sa iba ding bansa, kundi maging sa mga sariling bayan. Yun lamang, maraming salamat. Keep safe.